At dahil marami nagre-request sa akin ng Adema Life in Saudi, pagbibigyan ko na kayo mga akla. Ang trabaho ko nga pala dito mga akla sa Saudi ay isa akong commie chef. At dahil nag-alarm na ang cellphone ko ng 2:30 ay agad akong nagising at bumangon. Sa totoo lang mga akla, ang hirap talagang bumangon sa ganitong panahon dito sa Saudi. Ngayon kasi mga akla ay winter dito ngayon sa Saudi, kaya napakalamig ng panahon. At yun na nga mga akla, nagpainit na ako ng tubig para makapagkape at kumain. At dahil mga akla, naubusan ako ng tinapay. Ang kakainin ko na nga lang mga akla ay ang cake na na-take out ko galing sa trabaho ko. Masalamat nga kami dito mga akla is nakaka-take out kami ng pagkain galing sa trabaho namin. At mababait pa ang mga kasamahan namin sa trabaho. At hindi ka rin maboboring mga akla ay dahil halos lahat ng mga kasamahan ko sa trabaho ay Pilipino. Nakalocate nga pala ang store namin sa historical place. Kaya nga mga akla kapag pumapasok ako ay napakasaya ko dahil sa mga magagandang tanawin. Buti nga mga akla dito ako nakapasok sa company na to. At yun na nga mga akla, nagmamadali na ako ng kumain at magkape. At para makaligo na, ang pasok ko nga pala niyan mga akla ay 4 to 1. Kaya dapat 3:30 pa lang ay nasa baba ka. Kasi mga akla, kung maiwanan ka ng service, nga ka. Kapag nasa abroad ka nga pala mga akla, kailangan mo maging malakas at matatag. At ang pinaka-importante sa lahat, wag na wag kang magpapaapi sa ibang lahi. At isa pa sa pinaka-importante dito mga akla sa abroad, kailangan mo maging madiskarte. At yun na nga mga akla, nagmamadali na ako maligo niyan dahil napakalamig talaga ng tubig. Buti na nga lang may heater kami. Paalala ko nga lang pala mga akla sa mga baguhan sa abroad, wag na wag ninyong ipapadala lahat ang sahod ninyo mga akla para in case of emergency may pagkukunan kayo mga akla. At dahil mga akla, babae ang atake ko dyan, may paganyan-ganyan pa talaga ako. Sa totoo lang mga akla, dito lang talaga ako sa abroad naging maarte. Dito lang ako nakakabili ng lotion at nakakabili ng pangpaganda. Hindi katulad sa Pilipinas mga akla, hindi ako nakakabili ng lotion at pangpaganda. Dahil kasi mga akla, saktuhan lang sahod sa Pilipinas at maliit pa. Magbabayad ka pa ng tubig, kuryente at bahay. Hindi katulad dito sa Riyadh, libre na ang tubig, kuryente at bahay. Maganda pa. At ang pinaka-importante sa lahat mga akla, may service ka pa. At yun na nga mga akla, mabalik tayo sa kagandahan ko. Naglagay na pala nga ako niyan mga akla ng conditioner para maging mabango tayo sa maraming tao. At naglagay na rin pala ako niyan ng tawas. Galing pa sa Pilipinas yan, hindi pa nauubos. At yun na nga mga akla. At dahil 3:30 na, nagmamadali na ako niyan mga akla magbihis. Baka kasi maiwanan ako ng service. Ganito talaga mga akla ang buhay abroad. Kailangan nating kumayod para sa ating mga pangarap. At kung mapapansin nyo mga akla, tinaas ko talaga ang pantalon ko niyan. Yan ang tinatawag na super high waist mga akla. Para naman marami tayong mabinwit na mga afam. At yun na nga mga akla, ang atake ko nga pala dyan ay isa akong chef. Ang niluluto ko nga pala dyan mga akla ay American food. Sa totoo lang mga akla, hindi ako marunong magluto. At dahil ito ang napuntahan kong trabaho mga akla, kailangan na lang nating magpanggap na marunong tayo magluto. Ganun naman talaga ang mga Pilipino mga akla. Multitasking. Lahat naman ng bagay mga akla ay napag-aaralan. Sa totoo nga lang mga akla, hirap din ako ng una. Pero habang pagtagal ng patagal, natututunan ko na rin. Walang mahirap na trabaho mga akla, basta ginusto mo. Ito nga lang palang masasabi ko sa nagpaplano mag-abroad. Pag-isipan nyo mga akla ng mabuti. Para naman pag dumating kayo dito sa abroad, hindi ninyo pagsisihan mga akla. Sa totoo lang, hindi naman talaga nakakalungkot dito sa abroad. Basta i-enjoy mo lang ang trabaho mo mga akla. Katulad ko mga akla, ini-enjoy ko lang ang trabaho ko. Marami din kasi akong kasamang mga Pilipino mga akla, kaya hindi ako nalulungkot. At yun na nga mga akla, mabalik tayo sa kagandahan ko. Char! Nagmamadali na nga ako niyan magsuot ng sapatos. At dinodouble check ko na rin ang mga gamit ko sa bag mga akla. Ang laman pala ng bag ko mga akla ay wallet at pangpaganda. Ang importante pa ng mga akla na hindi mo dapat kalimutan ay ang ikama mo. Para naman kahit may makasalubong ang pulis, hindi ka mahuli at matakot. At yun na nga mga akla, sinuot ko na ang aking ID. Kasi hindi ako makakapasok niyan kung walang ID. At yun na nga mga akla, lagi ko palang dala ang take out bag na yan. Para kung sakaling marami akong maiuwi, may paglalagyan ako. At hindi rin mawawala mga akla ang eyeglass na yan. Napakainit kasi dito at masakit sa mata. Kaya lagi kong sinusuot. At dahil ready na ako, papasok na ako mga akla. Yun lang.